초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Kanina pa ako hinawakan sa braso at binti ng manyak na matandang ito. But I need to act normal or else our mission will fail. I'm just going with the flow. Kaya nang nag-offer siya ng alak, ay nilago ko ito at hindi sinunod si Gio na halatang nagpipigil ng galit dahil sa malalalim na hiningang naririnig ko sa earpiece. He will kill De Vera in an instant, lalo na kapag nakikita niya ang ginagawa nito sa akin ngayon, kahit ako ay nandidiri sa kanya. Damn, if I could twist her arm right now, I would. Pero alam kong may nagbabantay sa labas ng kwarto. Ito kaya kapag may narinig silang makapagpa-alert sa kanila, ay papasok sila at magkakagulo na ang lahat. Kahit alam kong nasa labas lang sila ni Levi at Charles at handang pumasok dito mula sa bintana kapag narinig nila ang cue ko at kailangang hindi muna makahalata ang matandang ito. We won't kill him here. Kailangan pa namin siya para sa pagsagot ng ilang mga katanungan. Nagsalin ulit siya ng alak sa baso ko. I smiled at him. Kinuha ko ito at nilagok ulit dahil nakatitig siya sa akin. I'm hoping he won't notice that I was just acting. Dahil na-obserbahan niya ako kanina. Pahindi when I didn't let him to kiss me. Nakakahalata na kaya siya? Doval, Charles. On the count of 3, get in. The room become dark, as in wala akong makita. Brown out? May nagkat ng wires? Shit. Wala ito sa plano namin. Sino naman ang gagawa nito? I shook my head. Kahit kailan talaga ay takot pa rin ako sa dilim, lalo na kapag ganitong saradong lugar. Naaalala ko lang yung mga panahong nasa isang kwarto ako na madilim, mainit at nakakatakot. Nanlamig ang kamay ko at nanginginig ako bigla, ni hindi ako makapagsalita. I took a deep breath, but I'm trying to calm myself. Hindi ako makagalaw, kaya naman ay nasakal ako ni De Vera. Shit, hindi ko yun inaasahan. I thought he's beating with our plan. Ganito ang ginagawa sa akin ni Tito noon. Come on, Italia, wake up. Kinukumbinsi ko ang sarili ko na wala ako sa kwartong iyon at hindi siya si Tito, pero natatakot na ako. Naramdaman kong may malamig na bagay na nakatapat sa ulo ko. I know it was a gun. Mas nakatakot ako doon dahil alam kong kapag kinalabit niya ang gatilyo ay siguradong dito na magtatapos ang buhay ko. At ayaw kong hanggang dito na lang, not now, not this way, and not here. I kick his ground will full force dahil free ang paa ko. Kaya iniiwas ko agad ang ulo ko. Mabuti na lang at nakaiwas ako bago pa man iyon maiputok. Pero nabingi ako dahil sobrang lapit ng putok iyan sa tenga ko. I felt dizzy. Wala akong makita pero alam kong may pumasok at pinaputukan si De Vera gamit ang baril niya. Gulat akong tinignan ang walang buhay na si De Vera na bumagsak sa lapag. Kahit wala akong makita sa dilim, ay ramdam ko naman na nasa paligid ko. He's already dead. Shit this. This is not part of our plan too. What's happening? Pilit kong inaaninag ang taong may gawa nito. But before I could see clearly, he grabbed me and dragged me out of the room. Pero hindi sa pintong pinasukan niya, kundi sa pintong nasa pader. At nakalabas, or should I say, nakapasok kami sa kabilang kwarto. At first, I thought it was Charles or Levi na nasa bintana lang or si Gio. But none of them will drag me like this. Nasasaktan ako sa paraan ng paghilad niya and he covered my mouth with his hand.
Narinig sa earpiece ko ang boses ni Gio at tinatanong kung okay lang ako at nasaan ako, pero hindi ako makapagsalita. Kaya pala, hindi nakapasok dito si Levi dahil may nakalaban din sila sa labas. What the hell did just happen? Alam na ba ni De Vera ang mangyayari kaya naghanda rin siya? But damn, kung si De Vera nga ang may pakana nito, then why the hell this man is grabbing me? He also shot De Vera to death. Does it mean may iba pa kaming kalaban bukod sa tao ni De Vera? Our plan fucked up and I can't even escape from this man. I tried to fight pero hindi pa ako nakaka-recover sa putok ng baril ay nahihilo pa rin ako. At wala akong marinig kaya wala rin kwenta ang ginagawa ko. Plus the effect of the alcohol. Dumaan kami sa ibang daan at hindi sa hagdan na dinaanan naman kanina. Easy lang sa kanya ang pagkaladkad sa akin dahil malaki ang katawan niya. He's a lot bigger and taller than me. I want to say that someone talk me para marinig nila ako at humingi ng tulong pero hindi ko magawa dahil sa kamay niyang nakatakip pa rin sa bibig ko. Nasa labas na kami at kung paano nangyari yon ay hindi ko na alam. Unti-unti na ring bumalik yung pandinig ko. Hindi ko alam kung saang party kami ng lugar na ito, pero alam kong hindi kami malayo sa club, pero dahil puro puno ang nakikita ko, ay alam kong nasa gubat kami. Yeah, this club was isolated. Kung hindi ko man sinasabi yon, ay sobrang exclusive nito at tago rin kung saan ito. Sinadya para magawa ang mga illegal na transaksyon. Siniko ko ang taong may hawak sa akin ngayon pero hindi siya nagpatinag doon. Kinagat ko ang kamay niyang nakatakip sa bibig ko at dahil doon ay natanggal ito sa pagkakahawak. I held his hand and twisted it para makawala ako sa pagkakahawak niya and I succeeded. I threw punches and kicks at him but he just easily dodged it. At ibabalik sa akin ang mga iyon ng doble pa sa lakas ng ginagawa ko. Damn, he's strong than I expected. Hindi ko na rin naririnig ang boses ni Gio sa earpiece. Hinawakan ko ang tenga ko kung nasaan iyon. But to my surprise, it was not on my ear anymore. Paano nangyari yun? Maybe this guy knows about it at siya ang nagtanggal nito. Hindi ko man lang naramdaman. Hindi ko man siya makita ng maliwanag sa dilim ay nakita ko ang pangisin niya. Kahit nakamaskara siya at nakita ko pa rin iyon. It's really nice to see you again, Venice, Italia. Napatigil ako. That voice. Why does it sound so familiar? At balik, bakit kilala niya ako? Who are you? So it's true. You've lost your memories. You're hurting me. He sarcastically said. Damn it. He knows me. Hindi ko siya kilala. Or baka kilala ko siya pero hindi ko lang maalala. Who are you? Tanong ko ulit sa pinakaseryoso na tono. Kaya kong gawin. He laughed a little as if I joke. You've changed, my angel. Did he do this to you? What's his name again? Oh, it's Jovel Grimes. Umiling-iling siya na parang disappointed ito. Sa dami ng taong hiningan mo ng tulong, siya pa. He smirked again. But remember this, I will make sure to have you back. You're lucky I can't hurt you. Kasi, sino ba namang taong gustong saktan ang taong pinakamamahal niya, hindi ba? What the hell are you talking about? Who the fuck are you? You'll remember me soon, my angel. Kinikilabutan ako sa paraang pagtawag niya sa akin. What the fuck do you want? Tanong ko ulit. You. What the heck? Nawala ang nararamdaman kong kalasingan dahil sa mga nangyayari. Asshole. Sinugod ko ulit siya ng suntok at sipa. But this time ay nasakal niya ako gamit ang braso niya
at nakatalikod ako sa kanya. You smell so good. Napapikit ako ng mariin dahil sa pag-amoy niya sa liig ko. Damn this man. Pinilit kong kumawala ulit sa braso niya but he's as hard as the wall. You crazy. Let go of me. Humahalakhak siya na ikinatindig ng balahibo ko. Tsaka ko naalala na may patalim pala ang suot kong sapatos. Bakit ngayon ko lang iyon naalala? I activated it. Naramdaman kong may lumalabas doon sa nguso at likod ng mga blades. I smirk. Itiniri ko ito sa binti niya gamit ang blade na nasa likod ng sapatos at nagbanali akong kumawala sa pagkakayakap sa kanya. Damn bitch! Sigaw niya habang nagdurugo ang sugat na natamon niya. Sinugot ko ulit siya at pinagsisipa. Sinasalag niya ang mga ito. Even my flying kick that will surely stab his chain na tagos sa bungo niya. Puro sugat na ang braso niya pero hindi niya iyon ininda. What is he? A man of steel? I hate to do this but damn you. Hingal niyang sabi. The next thing I knew, he's pointing his gun at me. Doon ako napatigil. Kung hindi lang tanga-tanga si James, ay matagal ka na sanang napasa akin. Hearing that name made me shiver. So, he's the one who bought me. I tried to stood still. Kahit nanginginig ang mga tuhod ko at anumang oras ay baka mantumba ako. Fuck. I was with this man who bought me and now kinukuha niya na ang binili niya. But no, hindi ako papayag. But I can have you back. Babalikan kita at tutuparin natin ang masayang pamilya kasama ka. After all, you're mine. Baliw. Baliw ang isang to. I would rather be dead than to be with you. Nilakasan ko ang loob ko at inagaw ang baril sa kanya. Sa ganitong pagkakataon ay dihado ako. May armas siya and I only get this deadly shoes. Sinipa niya ako sa tiyan na muntik nang ikawalan ng ulirat ko. Nagpapagulong-gulong kami sa mga tuyong dahon at nakalabit niya ang gatilyo pero sa taas ang putok noon. Nag-aagawan kami ng baril. Nasa ibabaw ko siya ngayon and pinning me with his right hand, struggling me again. Shit, hindi ko man lang kayang ipatumba ang isang to. He even punched me countless time, kaya putok ang labi ko. I can even taste my own fucking blood. Now, they're coming for you. I might as well go, pero bago pa man siya makatayo, ay itinaas ko ang paa ko trying to reach his head to meet the blades. Sana siguradong tatapos sa buhay niya, but he immediately noticed it at hinampas niya ako ng baril sa ulo. I felt blood gushing out from the open wound I've got in my head. Tumayo siya habang hilong-hilo ako. I can't even stand up. I suddenly felt weak. The impact was so much to bear. Sobrang sakit ng ulo ko. I can kill you now, but I won't. You're lucky I'm not gonna kill you, soon to be wife. Pumikit ako ng mariin at dahan-dahang umupo. Dumuro ako dahil sa sinabi niya. You're a sick bastard. I laughed because of his disgusting word. Wife? Dream on. I'm going to kill you first bago pa mangyari ang iniisip mo. Wala akong pakialam kung sino kang tarantado ka. I want you dead. You heard me? I want you dead before you illusion happen. Kung paano ko nasabing lahat ng iyon ay wala na akong pakialam. Gusto ko lang iparating na hindi ako ganun kadaling kunin niya ng basta lang. Magkakamatayan muna kami bago mangyari ang iniisip niya. He bought me, alright, but I don't fucking care. He does not own me. At wala siyang karapatang sabihin niya ako ng pagmamayari niya. Ako. Screw him. Nakita ko ngayon ang pagguhit ng inis sa kanyang mukha. Lumapit siya sa akin
and pinned me again on the ground. Sinakal niya ako. Don't piss me off. You don't wanna experience how death feels like. Be careful of your words. Nangingigil niyang sabi. Ngumisi ako. I'm not afraid of death you're talking about. Pero bago pa mangyari yun, hindi naman siguro masamang lumaban habang hinaharap ang kamatayan. I said and punched him real hard straight to his face. Hinila ko ang buhok niya at full force na pinagpalit ang pwesto namin. But before I could throw him punches that will make him taste the death, pinutok niya ang baril na hawak. Nawala sa isip kong may baril pala siya. Naramdaman ko ang hapdi sa tagiliran ko. He pushed me hard on the ground to make me immobile. You made me do this, my angel. Next time, don't try to piss me off. Tumayo siya at tumalikod sa akin. Pagkakataon ko nang kunin ka ngayon, but it was not part of my plan. Sakto lang siguro na we have the same target. At swerte akong nakita kita. Ngunit, ito ang tatandaan mo. Kukunin kita sa Grimes na yon. There's no fucking way I will let you be with him. You're mine. He shouted and began to walk away. That's what I was thinking. Kung kailangan niya ako, bakit hindi niya ako kunin? Not that I will let him. Siguro kaya hindi niya nakuha ang gusto niya dahil hindi niya inaasahan na hindi na ako ang tulad ng dati, helpless, weak, broken, at nakuha ko pang kalabanin siya. Kaya nahihirapan siya na sa pagkuha sa akin. And maybe he sensed that they're looking for me at malapit na nila akong mahanap. For sure na ang mga putok ng baril ang sign na nasa gubat ako. Damn, kahit siguro wala yung hawak na nagsisilbing earpiece na may tracker, ay kaya pa rin nila akong mahanap. Kailangan lang nilang bilisan. My whole body is aching, lalo na yung tama ng baril. Hindi rin tumigil ang pag-agos ng dugo mula sa ulo ko. Unti-unti na nalalabo ang paningin ko. Who the hell is he? He was the one who messed up our plan. Bakit ba lahat na lang ng maaaring makatulong sa amin upang mapalapit sa mga taong pumatay kay Belly ay sa mga magulang ko ay may pumapatay sa kanila? Damn, right? Maybe he was the one who's killing those monsters para hindi na makapagbigay na pa ng impormasyon kung sino ang pinaka-leader nilang lahat. That makes sense now. Inutusan lang din siya siguro, but damn it, I was not able to take that mascara off his face para makita ko ang buo niyang pagmumukha. Stupid Ithalia. And he's telling me that I'm his. No way. I am Gius. And speaking of Gio, where is he? Ayos lang kaya siya? Dahil alam kong nagkakagulo din doon sa club na iyon kanina. Kung hindi lang ako nakaladkad ng psycho na iyon, edi sana alam ko nga ayos lang si Gio. Now I'm worried about him habang ako ay may tama ng bala at hindi pa rin sapat ang kamay ko na nakahawak doon sa sugat para pigilan ang pagdurugo. I won't die in this lame way. Inaasahan ko pa naman na mamatay ako sa tama ng bala sa ulo o sa salo ng bala galing sa punong magazine ng baril. Gusto ko munang makatulong o makasagip bago ako mamatay. Why I am even thinking of how I want to die. Ngunit gusto ko munang mabuhay at mabigyan ng katarungan ang mga taong naging mahalaga sa akin. Kaya there's no way I'm gonna die now. Pinilit kong tumayo, napasigaw ako sa sakit. Parang gusto ko na mahiga ulit dahil sa kirot nararamdaman ko. Para akong nawawalan ng malay dahil sa ginagawa ko. If this is the smartest way I could do para makahingi ng tulong. I just wanna get out of this place at alam ko nga kailangan kong
Ipunin ang natitira kong lakas para makalabas man lang sa kinaroroon ko ngayon. If I won't do this, I'll be dead. Even my mind saying na kapag pinagpatuloy ko ang ginagawa ko ay may mamamatay pa rin ako. Dahil patuloy sa pag-agos ang dugo mula sa tama ko. This hurts really bad but I need to do this right now or never. Hindi ko pa rin maininag ang club after walking that feels like eternity. Ni hindi ko alam kung tama ang daang na tinaha ko. Namanhid ang buo kong katawan. I was tired at hindi din magtatagal na ay babagsak na ako sa kinatatayuan ko ngayon. May nakikita akong mga taong papalapit sa akin. They're running pero hindi ko makita ang mga mukha nila. Hope they're not enemies or else I'll be called corpse. Shit, I should give myself a round of applause for being strong. At nakakalakad pa ng ilang metro mula sa party ng Gobat na naging battlefield kanina. But even lifting my hand was so hard to do. I fell on the ground. Bumigat na rin ang talukap ng mga mata ko. I am so weak. I couldn't stand straight. I hope that you will find me. At parang nasagot ang mumuti kong hiling. Damn, hindi ko alam kung nanaginip ba ako o totoo ang naririnig kong boses niya dahil I can't open my eyes. But hearing his voice, alam kong ligtas na ako. Even Charles and Levy's voice ay naririnig ko rin. I'm safe. They're safe. They're here. Shit, Venice. Hindi ko man mabukas ang mga mata ko. I know it's him. In his arms, I smiled. A weak one. You're here. Gusto kong umiyak sa tuwa. I tried to open my eyes at nakita ko ang gwapong mukha ng lalaking gusto ko lang makasama habang buhay. Pag-alala, inis, takot, lungkot at galit, yon naman ang mga nakikita kong emosyon sa mga mata niya. Baby, hold on. Naramdaman kong binuhat niya ako. He kissed my forehead. I can't stop myself not to close my eyes. Ang bigat na ng tulukap ng mga mata ko. Parang gusto ko nang matulog. But I still want to see his face. Pero hindi ko na talaga kaya. Don't die, Venice. Don't leave me, baby. Please. Gusto kong umirap dahil sa sinabi niya. Of course, I won't. Kailangan ko pang malaman kung sino ang honey mong si Ariana, the bitch. I want to say that on his face. Unti-unti na nawala ang padinig ko. Basta ang alam ko lang ay humaharurot na sa takbo ang sasakyang kinalalagyan namin.